Paano ang tamang paraan ng pag-upload ng ating mga reel video? So yan po ang ituturo ko sa tutorial na ito. So kung kayo po mahilig mag-upload ng mga reels, may tama pong paraan ng pag-upload ng ating mga reels. Kung tama po ang paraan ng pag-upload natin ng mga reels natin, malaki po ang chance na may suggest at may recommend ni Facebook ang ating mga reels video. So dahil po doon nakakaroon tayo ng mga organic views or nagtitrending po yung ating mga reels video. So ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan ng pag-upload ng ating mga reels. So unang-una po, kung mag-upload po tayo ng mga reels, siyempre paggagawa po tayo ng mga reels video, dapat po pag kukuha po tayo ng mga reels, dapat po vertical po ang ating mga pagkuha. Or kung mag-i-edit man po tayo ng ating mga reels, ang pipiliin po nating format 9:16. Okay? So yan po ang pipiliin nating format kung tayo po ay mag-i-edit ng ating mga reels. Kung kayo naman po kukuha ng reels, dapat po nakatayo po, katulad po niyan. Kung kukuha po kayo ng reels, halimbawa dito, ayan, bawa dito sa camera, dapat po ang video mo po ay nakatayo. Okay? Ganyan po. Huwag po kayo kukuha ng nakahiga. Kasi po, pag po kumuha kayo ng nakahiga, magsusumpo yan or liliit po yung inyong videos. Pag once po na nag-zoom yan, papangit po yung inyong mga reels. So, hindi po siya magiging interesado doon sa mga manonood. At pag hindi po siya interesado, especially kung mababang resolution niya at hindi po suitable yung format at resolution niya sa reels nyo po o sa reels ni Meta, hindi po niya sinasuggest or nire-recommend yung reels na yun. Kaya po mababa yung mga views ng ibang reels at hindi po sila nakakakuha ng mga organic views. So, ganito lang po. Halimbawa po, may na-edit na po kayo na 9:16 na reels o may nakuha na po kayong reels. Halimbawa, dito po sa akin, siyempre po mag-upload tayo, di ba? Yan, katulad po yan, mag-create tayo ng reels. Hanapin ko lang po yung aking i-upload na reels. Halimbawa, yan. So, ito po yung aking i-upload na reels. Halimbawa, yan po. And then, dito po sa mga i-upload nating reels, pwede po kayong mag-upload ng inyong mga sariling music or pwede po kayong mag-voice over or maglagay po ng music. So, pag naglalagay po tayo ng music, make sure lang po na walang copyright para hindi po makopyright yung ating mga reels. And then, pwede po kayong maglagay ng text. So, kung gusto nyo lagyan ng mga text ang inyong mga reel, mas maganda po. And then, pwede rin po kayong maglagay ng sticker. Click nyo lang po yan. And then, dito po, kung na-set up nyo na po yan lahat, pwede nyo po siyang i-download kung gusto nyo po siyang i-upload later sa inyong mga reels. And then, i-click nyo lang po itong next kung okay na po. And then dito, napakahalaga din po dito sa ating mga description. Ayan. Lagi po tayo maglagay ng description sa ating mga reels. Kasi po yung description na yun po yung babasahin ng ating mga viewers kung ano po yung reels nyo or yung content nyo na yan. And then pag naglalagay po kayo ng description, maglagay din po kayo ng hashtag. Isa po ang hashtag sa napaka-importanting bagay dito sa reels or sa kahit saang pang ina-upload natin. Kasi po yung hashtag po na yun po ay yung parang title ng ating mga video. 'Di ba sa mga long form video naglalagay tayo ng mga title, 'di ba? Or kaya sa description ganun din po. Kailangan maglagay po tayo ng title kasi po yun na nagre-represent ng title, related tag po yun, okay? So kung ang lalagay po natin mga hashtag, simply related dun sa reels natin. And then kahit hindi po talaga yung pinaka content natin, ilagay po natin yung related kung saan pwedeng ma-recommend doon sa mga naghahanap ng video na katulad sa iyo or may pagkakahawig po doon sa videos mo. Okay, Lods? So, lagi po tayong maglagay ng hashtag and description. Halimbawa po, ganyan. Hashtag how. Pag once po may nag-search ng how, may sasuggest po yung inyong reels video or ang inyong videos po. Okay? So, katulad po niya, yan. Maraming po, 5.7 million. Pwede nyo po yung gamitin. And then po dito, sa remixing po, kayo na po bahala dyan. Kasi ako po, pag hindi ko po ito ginagamit, in-enable ko pa yan, disable ko po yan. Bakit po? Kasi yung iba po, ginagawa na po nilang content. And then, ang nangyayari po, kasi po, ang nangyayari, yung videos ko, yung tayong original creator ng video na to, tayo yung mga nakaka-copyright minsan, kaysa dun sa mga kumukuha ng video or nagre-remix po. Minsan tayo pa yung nababiolate or nare-restriction or nakaka-receive ng mga alert instead dun sa ibang mga nagre-remix lang po. Okay? So, kayo na po bahala kung gusto niyo po siyang i-remix or hindi. Nito, pwede po kayo maglagay ng location kung saan po mas maganda rin po kung saan yung target yung location na ma-focus yung inyong mga reels o ma-suggest.
And then dito, kung gusto po maglagay ng business tag, kayo din po bahala. Yan, may mga policy po yan. Basahin nyo na lang po yan. And then dito, similar setting po. Kung kayo po may star na, makikita nyo po yan dyan. And then kung kayo po ay mayroon ng ads on reel, katulad po sa akin, makikita nyo po yan, naka-enable po siya. Okay? And then kung gusto nyo mag-invite ng kakulab, halimbawa yung ibang creators or yung mga brand, pili nyo po yung i-invite dyan. Pag okay na po, lahat na po yan naka-sit up, okay na po ang description nyo, lahat po yan okay na po sa inyo, pili nyo na po yung i-upload or i-share now ang inyong mga Reels video. Okay? So, ganun lang po ang tamang paraan ng pag-upload ng ating mga Reels video. So, sana po nakatulong at kung may katanungan ka po, i-comment mo lang sa comment section ng video na to at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli, much love, God bless.